Bigyan mo sila ng makakain. Mabiyayang araw ng linggo kapanalig. Nasa 18 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, lumayo siya at namangka na sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. Pagdating ni Jesus sa pangpang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. Nang hapon na yon, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang maraming taong ito para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng kani-kanilang pagkain." Ngunit sumagot si Jesus, Hindi na nila kailangang umalis pa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Wala kami rito, kundi 5 tinapay at 2 isda. Akin na. at iniutos niyang maupo sa damuhan ng makapal na tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad at ibinigay rin nila sa mga tao at kumain silang lahat at nabusog. At inipon nila ang mga natirang pira-piraso, 12 punong basket. Mga 5,000 lalaki ang napakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Sa ating ebanghelyo ngayon, isang masamang balita ang natanggap ni Jesus. Namatay na ang pinsan at kaibigan niyang si Juan Bautista. Ang pagpunta niya mag-isa sa ilang na lugar upang manalangin ay nagpapahiwatig ng kanyang labis na kalungkutan. Ngunit nasundan siya ng napakaraming tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Maaari sanang piliin ni Jesus na huwag pansinin ang nagugutom na mga tao. Ngunit sa halip na unahin niya ang sarili niyang nararamdaman, pinili niyang unahin ang pangangailangan ng iba. Itinanggi ba ni Jesus ang kanyang lungkot at damdamin? Hindi. Ngunit alam niya kung paano ito dalhin at ituon sa panalangin at sa pagmamalasakit sa kapwa. Madalas tayong lamunin ng ating ego, personal na hinanakit at mga sugat na hindi pa nahihilom dahil sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang mga ito ay hindi lamang sumisira sa ating kapayapaan, kundi nakakahadlang din sa ating paglago at sa ating kakayahang magmahal at maglingkod sa iba. Hinihikayat tayo ni Jesus ngayon na huwag hayaang manaig ang ating mga sugat kaysa sa ating pagmamahal. Kapag isinuko natin sa Diyos ang ating mga pinagdaraanan, matututuhan nating maging daluyan ng habag at pag-asa para sa iba, kahit tayo mismo ay nasasaktan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal.
Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.